Kailan ba dapat sumuko sa isang pagsasamang walang kaakibat na pagmamahal? Sa ngalan ng salitang pamilya, kaya mo bang tiisin ang lahat ng sakit? Welcome dito sa programang Silent Confession, where your secrets found a voice. Kung ikaw ay bago sa ating channel, kindly click the like and subscribe button or you can leave a comment down below. Dear Ate Gemma, ako si Grace, hindi ko tunay na pangalan. 42 na. Araw-araw ako nagtitinda ng isda sa palengke. Madaling araw pa lang, gising na ako habang tulog pa ang karamihan. Nakikipag-unahan na ako sa pagsakan dito sa Malabon para makapamili ng sariwang paninda. Sanay na ako sa malansang amoy at sa lamig na mga yelo. Doon na umiikot ang mundo ko at doon ako kumukuha ng paggastos namin sa pang-araw-araw. Maayos sana ang takbo ng buhay ko kung hindi lang dahil sa asawa kong si Mando. Sa halip na siyang kumakayod para sa pamilya namin, kabaligtaran na yon. Ako ang bumubuhay sa amin. Ako ang gumagastos mula sa kuryente, tubig, at matrikula na nag-iisa naming anak. Idagdag pa ang bisyo niya. Kapag kapos ang kita, ako pa ang may kasalanan. Madalas niyang sabihin, "Kung hindi lang kita napag-asawa, baka mas maganda ang buhay ko." Masakit marinig, lalo na't alam kong may parti ako. Kung bakit kami nagkatuluyan. 19 na taon gulang lang ako noon nang nahulog ang loob ko kay Mando. Gwapo siya, moreno, at malakas ang dating. Sa totoo lang, ako ang unang lumapit. Ako ang nagparamdam at nagbigay ng motibo. Bata pa ako noon, puno ng paghanga at kapusukan. Inakit ko siya isang gabi at may nangyari sa amin na hindi ko na mababawi. Nagbunga ang pagkakamaling iyon na Ate Gemma. Nang malaman ng mga magulang ko na buntis ako, hindi na ako binigyan ng ibang pagpipilian. Pinanindigan naman ni Mando ang nangyari at pinakasalan ako. Akala ko noon, yun na ang simula ng masayang pamilya namin. Dahil nakuha ko ang lalaking gusto ko. Akala ko, dahil pinili niya akong panagutan, mamahalin na rin niya ako habang buhay. Pero iba ang takbo ng realidad. Habang tumatagal, mas lumalayo ang loob niya. Parang habang tumatanda kami, mas lalo nang sinusumbat na hindi niya ako tunay na gusto. Na napipilitan lang siya dahil sa sitwasyon namin noon. Unti-unti kong naramdaman na hindi pala sapat ang paninindigan kung walang kaakibat na pagmamahal. Kaya ako ang tumayong haligi ng tahanan. Sa palengke ako natutong lumaban. Habang tinatanggal ko ang hasang ng isda at hinihiwa ang mga ito. Pakiramdam ko, hinahati rin sa sakit ang dibdib ko. Hindi ko ikinakaila. Nagsimula ang lahat sa kapusukan ko. Kung hindi ko siya inakit noon, baka iba rin ang buhay ko ngayon. Pero sa 42 taon ko sa mundo, natutunan kong hindi lang isang gabi ang dahilan ng lahat. Dalawa kaming gumawa ng desisyong iyon na dapat ay parehas rin naming panagutan. Ang masakit lang, hanggang ngayon, ako lang ang may pasan. Pero alam mo kung ano ang ipinagmamalaki ko? Hindi ako sumuko. Pinalaki ko ng maayos ang anak ko. Napag-aaral ko siya dahil sa pagtitinda ko ng isda. Kahit pagod, kahit nasasaktan, hindi ako tumigil. Pinatawad ko na ang sarili ko sa mga pagkakamali ko noong kabataan ko. Akala ko, sapat na yon para matahimik ang konsensya ko. Pero may mga pagsubok pala na darating kahit sa edad mong akala mo'y alam mo na ang tama at mali. Dumating si Miguel sa buhay namin. Anak ng matalik kong kaibigan at inaanak ko. 22 taong gulang. Kaedad halos ng anak ko.
Hindi siya nakapagpatuloy sa pag-aaral dahil kapos sa pera ang pamilya nila sa probinsya. Nang magpaalam ang kumari ko kung pwedeng sa amin muna magtrabaho sa palengke, hindi ako nagdalawang isip. Grace, Mare, mabait yan at masipag. Baka sakaling matuto naman sa'yo. Sabi ng kumari ko sa telepono noon. Tinanggap ko si Miguel hindi dahil inaanak ko siya, kundi kailangan ko ng makakasama. May sarili siyang silid sa likod ng bahay, malapit sa maliit naming bodega. Araw-araw, magkasama kami mula pag-angkat at pagtitinda. Nagbubuhat siya ng mga banyera ng isda, nag-aayos ng paninda, at siya rin ang tumatao kapag kailangan kong umidlip sandali. Ninang, ako na po dito. Maupo muna kayo. Madalas niyang sabihin. Hindi ko alam kung kailan nagsimulang mag-iba ang nararamdaman ko. Siguro noong napapansin kong siya ang unang lumalapit kapag nag-aaway kami ni Mando. Siya rin ang tahimik na nakikinig kapag napapabuntong hininga ako. Isang gabi, matapos kaming magtalo ng asawa ko dahil sa pera, tahimik akong nakaupo sa labas. Lumapit si Miguel dala ang 2 baso ng tubig. Okay lang po kayo? Tanong niya. Napangiti ako ng pilit. Sanay na ako, Miguel. Hindi po kayo dapat nasasanay sa ganyan, Ninang. Maalalahanin itong sabit. Hindi ko alam kung bakit tumimo sa isipan ko ang mga salitang iyon. Siguro, dahil matagal nang walang nagpapakita sa akin ng pagpapahalaga. Mabilis sa mga sumunod na araw, dumating ang kaarawan ni Miguel. Nagpaalam siyang mag-iinuman sila ng mga kasamahan niya sa palengke sa likod bahay, malapit sa tinutuluyan niyang silid. Diyan lang naman po kami, Ninang. Huwag kayong mag-alala. Sabi niya. Tumangulang ako. Si Mando pa nga ang unang nakipagtagayan sa kanila. Maingay ang tawanan at may kantahan pa. Sa kalagitnaan ng gabi, napansin kong hilo na si Mando. Matutulog na ako, sabi niya bago tuluyang pumasok sa bahay at bumagsak sa sopa. Bandang 11:00, isa-isa nang nagpaalam ang mga bisita. Tahimik na ang paligid. Naiwan kami ni Miguel sa labas habang nagliligpit ng mga baso at mga bote. Salamat po sa pagbayag, sabi niya habang pinupulot ang mga kalat. Wala yon. Minsan lang naman sa isang taon yan. Sagot ko. Tahimik kaming nagligpit saglit. Ramdam ko ang malamig na hangin ng gabi at ang bahagyang amoy ng alak sa paligid. Masaya ka ba? Tanong ko bigla. Napahinto siya. Sa alin po, Ninang? Sa buhay mo ngayon. Dito, kasama namin. Saglit siyang natahimik bago sumagot. Masaya po, kasi dito may direksyon ako. Noon kasi parang wala akong silbi. Dito sa inyo, pakiramdam ko, may halaga ako. Sabi niya, kaya alam kong hindi siya lasing. Hindi ko napigilang mapatingin sa kanya. May halaga ka naman talaga, Miguel. Tumingin siya sa akin ng diretsyo. Iba ang tingin niya. Hindi ko may paliwanag kung dahil nakainom ba siya. Kayo po. Sabi niyang mahina ang boses. Kayo po ang dahilan kung bakit ako nagsisikap. Kinabahan ako. Anong ibig mong sabihin? Kasi po, nakikita ko kung gaano kayo kasibag, kung paano kayo tratuhin ni Ninong Mando. Hindi po tama yun. Malumanay nitong sagot. Napabuntong hininga ako. Miguel, huwag mo nang isipin yun. Hindi ko po kayang hindi isipin, Ninang. Lumapit siya ng kaunti. Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko. Alam kong may hangganan ang lahat. Alam kong dapat tumigil na ang usapang iyon. Miguel,
Tama na, sabi ko, pero hindi ko alam kung para ba iyon sa kanya o sa sarili ko. Bakit po kayo nagtitiis? Tanong niya. Hindi niyo po deserve masaktan araw-araw. Natahimik ako dahil nasaktan ako sa sinabi niya. Sa dami ng taon na tiniis ko ang mga masasakit na salita, ngayon lang may nagtanong sa akin kung bakit. Ganun talaga kapag pamilya, Miguel. Sagot ko, hindi madaling iwanan. Pero pwede pong biliin ang sarili, lalo kung nasasaktan ka na. Sabi niya, nagdagpo ang mga mata namin. Miguel, mahina kong sabi. Inaanak kita. Opo. Sagot niya pero hindi siya umurong. May ilang segundo ng katahimikan. Naririnig ko ang sarili kong paghinga. Dapat noon pa lang tumalikod na ako. Dapat pumasok na ako sa bahay. Pero hindi. Salamat po sa lahat. Bulong niya habang unti-unting lumalapit sa akin. Hindi ko alam kung paano nagsimula. Basta ang alam ko, dumilat akong magkahugpong na ang mga labi namin. Alam kong mali. Inaanak ko siya. Pero masama bang pagbigyan ng sarili ko kung pakiramdam ko naman ay tama? Naang gabing iyon, pinairal ko ang kahinaan ko. Sa gabing iyon, hinayaan kong manaigang lungkot at pangangailangan kong maramdaman na may nagpapahalaga sa akin. Sa kwarto niya kami dumiretso at doon, nabigyang laya namin ang aming mga sarili. Matagal kong hindi naranasan kay Mando iyon. Tila bumalik sa pagkabata ang pakiramdam ko, Ate Gemma. Hindi ko na idedetalye ang lahat. Sapat nang sabihin na nagkamali ako. Malaking pagkakamali. Pagkatapos noon tila biglang bumalik ang ulirat ko. Para akong binuhusan ng malamig na tubig. Anong ginawa natin? Bulong ko, tahimik si Miguel, nakayuko. Kasalanan ko po. Hindi. Mabilis kong sagot. Huwag mong akuin lahat. Matanda ako. Alam ko dapat ang tama. Ramdam ko ang bigat ng konsensya. Sa loob ng bahay, mahimbing ang tulog ni Mando. Wala siyang kaalam-alam. Miguel, sabi ko ng mahinahon pero mariin. Hindi na ito mauulit. Mali ito. Tumango siya, pero nakita ko ang sakit sa mga mata niya. Ano man ang nararamdaman mo, kailangan nating kalimutan at pigilan. Naiintindihan ko po. Sagot niya, kahit halatang nahihirapan. Pumasok ako ng bahay na mabigat ang dibdib. Buong gabi akong hindi nakatulog. Tinitignan ko ang kisame at paulit-ulit na tinanong ang sarili kung bakit. Hindi ko maitatanggi, hindi lang iyon dahil sa alak. Patagal ko nang hinahanap ang pakiramdam na may nakakaintindi sa akin. At sa isang iglap ng kahinaan, doon ko naranasan. Kinabukasan, normal naman ang lahat. Nagalmusal kami at nagbihis para mamalengke. Tahimik kami ni Miguel. Wala kaming binanggit tungkol sa nangyari. Pero sa loob-loob ko, alam kong may nabago. Pinatawad ko na ang sarili ko noon sa pagkakamali ko sa kabataan ko. Pero ngayon, mas mahirap. Dahil hindi na ako ang 19 na inosente. Matanda na ako. Dapat mas alam ko na ang tama. Sinabi namin na kalilimutan namin ang nangyari at hindi na uulitin. Pero may mga pangyayari na kapag naumpisan na, mauulit at mauulit pa rin. Mas naging maasikaso si Miguel. Hindi yung halatang halata, kundi yung mga maliliit na bagay na unti-unting sumasagi sa puso ko. Madalas, pagdating namin sa palengke ng madaling araw, nauuna na siyang magtimpla ng kape.
Ninang, magkape ka muna't magpahinga. Mahina niyang sabi, pero may lalim ang tingin. Kapag inaantok ako, maupo muna kayo sa likod at ako nang bahala dito. Hindi ko na kailangan magsalita. Alam na niya. Sa kanya ko naranasan ang pag-aalaga na matagal ko nang hinahanap. Alam ko sa sarili kong may puwang na sa puso ko si Miguel. Isang hapon, maaga kaming nakaubos ng paninda. Magaan ang pakiramdam ko dahil maganda ang kita. Pagdating namin sa bahay, nadatnan namin si Mando sa sala. Nakaupo sa lumang sopa at nakataas ang paa habang nanonood ng TV. Paingin ang pangsigarilyo. Tila galit na utos niya, hindi man lang tumingin sa akin. Huwag muna, hindi ko pa naayos ang pera. Malumanay kong sagot habang hawak ko pa ang bag laman ng pinagbentahan. Bakit mamaya pa kung pwede naman ngayon na? Pasigaw niyang sagot sabay hinila ang bag mula sa kamay ko. Nabigla ako. Napatingin ako kay Miguel na noon ay nagbababa ng mga banyera. Agad siyang huminto. Kita ko ang awa at pagpipigil sa mukha niya. Ninong! Marahan niyang sabi. Tumahimik ka! Huwag ka makialam! Putol ni Mando. Wala akong sinabi. Sanay na ako sa ganong eksena. Pero sa pagkakataong iyon, mas ramdam ko ang bigat dahil may nakasaksi. Isang taong alam kong nasasaktan para sa akin. Hindi yun doon natapos. 2 araw lang ang lumipas, mas lumala ang paghingi ni Mando ng pera. Isang gabi, sinabi niyang may pupuntahan siya sa kabilang bayan at kailangan niya ng malaking halaga. Bigyan mo ako ng pera, kaya asikasuhin ako. Sabi niya, hindi pwede. May babayaran akong matrikula. Kulang pa nga. Sagot ko. Ano mas importante? Ako o yung matrikula? Sigaw niya. Anak natin yun, Mando. Responsibilidad natin. Sagot kong pilit pinapakalma ang sarili. Hindi niya nagustuhan ang tono ko. Sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, napagsabihan ko siya. Kung nagtatrabaho ka sana, hindi tayo nagkakaganito. Nasabi ko. Mga salitang matagal ko nang kinikimkim sa dibdib ko. Isang iglap, nag-iba ang mukha niya. Lumapit siya at bago pa ako makaiwas, naitaas niya ang kamay niya at naitulak ako ng malakas. Natumba ako sa gilid ng mesa. Nasaktan ang tagliran ko at pang-upo. Sandali akong natulala. Hindi dahil ngayon lang niya ako sinaktan, kundi dahil sa pagkakataong iyon, may kung anong sumabog sa loob ko. Bago pa siya muling makalapit, biglang bumukas ang pinto. Anong ginagawa mo? Sigaw ni Miguel. Mabilis sa mga sumunod na pangyayari. Lumapit siya at walang pag-aalinlangan na sinuntok si Mando. Isang malakas na suntok na nagpaupo dito sa sahig. Wala kang karapatang saktan siya. Galit na sabi ni Miguel. Miguel, tama na. Nanginginig kong sigaw. Pero hindi na ako ang dating Grace na tatahimik lang. Habang nakaupo sa sahig si Mando, hawak ang panga niya. Tumingin siya sa akin na parang ako pang may kasalanan. Dahil sa'yo to! Pinapalaki mo ulo ng batang yan! Doon ko naramdaman ang malinaw na katotohanan. Hindi na ito ang buhay na gusto kong ipagpatuloy. Tahimik akong tumayo, pumasok ako sa kwarto. Kumuha ng isang bag at ilang pirasong damit. Dinala ko rin ang mahalagang papeles. Hindi ako nagmadali, pero hindi na ako nag-alinlangan. Sumunod si Miguel sa may pintuan. Sigurado po kayo? Mahina niyang tanong. Alam niya na ang balak kong gawin base sa nakita niya. Tumingin ako sa kanya. Pagod na ako. Sagot ko habang nangingilid ang luha. Matagal na akong pagod.
Lumabas ako ng bahay na iyon na ilang dekada kong tiniis. Hindi ko alam kung saan kami pupunta. Ang alam ko lang, hindi na ako babalik sa malaimpyernong pagsasama. Hindi kami sa probinsya nagtungo. Sa isang lugar kami nagpunta na walang nakakakilala sa amin. Sa isang maliit na bayan kung saan pwede kaming magsimulang muli. Umarkila kami ng simpleng paupahang kwarto malapit sa palengke roon. Sa mga unang linggo, halo-halo ang emosyon ko. May takot at maiya. Alam kong mali ang agwat ng edad namin. Alam kong marami ang huhusga kapag nalaman nila ang totoo. Oo, may mga gabing tinatanong ko ang sarili ko kung tama ba ang desisyon ko. Pero sa bawat umaga nagigising ako na walang sigaw. Walang kamay na nakataas laban sa akin. Mas ramdam ko ang kapayapaan. Hindi perpekto ang pagsasama namin ni Miguel. May mga pag-uusap kaming seryoso. Grace, sabi niya minsan, kung darating ang araw na pagsisihan mo ito, sabihin mo lang. Alam mo ba ang pinapasok mo? Tanong ko rin sa kanya. Hindi biro manghusga mga tao. Husga lang yun. Sagot niya. Mas mahalaga kung paano natin tratuhin ang isa't isa. Natuto kaming mag-usap ng malinaw. Pinag-usapan namin ang responsibilidad, ang kinabukasan, ang posibilidad na baka hindi tanggapin ng iba ang relasyon namin. Hindi ito kwento ng padalos-dalos na pag-ibig. Nagtrabaho kaming magkasama sa bagong palengke. Muli, isda ang naging kabuhayan ko. Pero iba na ang pakiramdam. Masaya dahil magkatuwang kami ni Miguel sa lahat ng bagay. Hindi ko sinasabing tama ang lahat ng naging desisyon ko. Alam kong may masasaktan. May magagalit at may hindi makakaintindi. Pero sa unang pagkakataon sa maraming taon mula nang makasama ko si Mando, pinili ko ang sarili ko. Ako si Grace, 42 anyos. Nagkasala at nasaktan. Nakapanakit din marahil sa paningin ng iba. Hanggang dito na lang Ate Gemma. Maraming salamat sa inyong pakikinig at sana ay kapulutan nyo ng aral ang kwento ng aking buhay. Hindi ko alam kung hanggang kailan kami magtatagal ni Miguel. Hindi ko alam kung ano ang haharapin namin bukas. Ang alam ko lang, gusto ko yung ako naman. At sa piling iyon ni Miguel.